Honestly, sir, the first time I met or I talked with... Have you ever asked, why are you being given an envelope? Yes, sir, I asked her. But What was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Hindi, this is just an allowance from the Secretary. So I trusted her word for that. And without any thinking na it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any na it was part of the confidential fund. Super Pinas TV. Super Pinas TV. Itong si Atrasabante, ito tanong lang ha. Ito tanong lang, Mr. Atrasabante. Okay? Pwede mo sagutin at pwede mong hindi sagutin. Ang tanong ko lang naman sa inyo, sir. Kinausap nyo ho ba yung DepEd official na di umano tumatanggap ng sobre, di umano galing sa mga tauhan itong si VP Sara? Kasi nabahiran na kayo dyan na nakikipag-usap kayo sa mga resource person. At base dun sa ating nakitang pakikipag-usap nitong si Paduano, dyan sa resource person na yan, malamang sa malamang, ako, ayaw kong mag-isip ng masama dito, pero yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, hindi ka tanggap-tanggap yun. Okay? Were you requested or were you pressured? I was requested, sir. You were requested. You were not pressured at all. Come on, tell us the truth here. I was requested, sir, in a nice way. Thing is this, you received an Teka lang, sumagot na Requested in a nice way. Ting-ting, ang tanong dyan, baka meron nakipag-usap dyan sa alin na yan. Baka bago nag-umpisa yan, hinila yan doon sa madilim na pasilyo, di ba? envelope Oh. 9 times. Am I right? Yes, Your Honor. Is that not a form of pressure? Honestly, sir, the first time I met or I talked with... Have you ever asked, why Di pa tapos yung sagot, meron ka na naman tanong, walang yakang matanda ka, ha? Parang, kayo, ayaw nyo ng mga bastos, pero kayo ang babastos nyo dyan sa... Yes, sir, I asked her. But what was the answer? it's just an allowance from the Vice President. Was that? It was just an allowance from the Vice President. Actually, I asked allowance. Is that liquidated or is that recorded or is just given to you? Because it's a bit different when you say allowance and it's just an envelope given to you. Am I right? Sir, the first time I received it, I honestly asked Asex Shine, Ma'am, is it part of the confidential fund? Sabi niya, no. It was just an allowance from the Vice President. So, for me, honestly, I received it knowing na it was not part of the Who gave you confidential that? Who gave you the envelope? fund. Asek Sunshine Fajarda. Who requested you to sign the accounting report? It was also Asek Shine Fajarda. Therefore, if it was Asek Fajarda who requested you, as you said, to sign, and she is also the one that gave you the envelopes, would you not think that it's a form of pressure on your part? Come on, but please tell us the truth here. Because look, I think you know what I mean, isn't it? I do not think that you are going to receive envelopes from the same person that requested you without you realizing the pressure of signing it. Ms. Sir, Catalan. Your Honor, at the first giving of the envelope, I honestly asked Asek Shine if it is part of the confidential fund. Sabi niya, hindi, this is just an allowance from the Secretary. So I trusted her word for that. And without any thinking na it was really part of the confidential fund, honestly on my part. So I received it honestly on my part without any na it was part of the confidential fund. I am saying this to you because alam mo, talagang my heart goes out to you, Miss Catalan. You know, I think it would be best that in your own heart, you have been pressured because you received the envelopes. They're not only being requested. You have been pressured because you received envelopes thinking that they are just allowances, but you know it is never recorded. It is not part of the budget that was given to the OVP or the Secretary of Education. It's not part. Did you sign a voucher for it?
No, Your Honor. See? I mean, so what I'm saying is this. Those 9 envelopes you received is a form of pressure on your part or on the part of the same person that asked you to sign. Miss Catalan. Am I right? Yes or no? No. Yes or no? Maybe, Your Honor. No, it's not maybe. It's yes, isn't it? Am I right? Maybe, Your Honor. Am I pressuring you now? Am I pressuring you now? I'm so nervous right now, Your Honor. Mr. Chair. The chair would like Mr. to Chairman. recognize the presence of the Honorable Jude Asidre, the Deputy Majority Leader from Tingog Party List. Mr. Chairman, Yes, this Congressman will be my Paduano. last manifestation, Mr. Chairman. Just I want to put in the record that in today's hearing, Ms. Catalan, the head accountant, chief accountant of DepEd, admitted that indeed he was, as the term being used by her is being requested to sign, but of course, tumanggap din po ng extra si Ms. Catalan. Now, but in the previous hearing, Mr. Chairman, I just want to put in record that it is not only Catalan no, na tumanggap ng ang sobre. Attorney Resty Oases, Osias also admitted. Now, even Attorney Michael Wesley Poa, nandito ngayon, admitted also, but that was December, only December. But he still admitted that he received some amount from the Vice President. And of course, Miss Gloria Jumamil also, Mercado. Si Ma'am, bit-bit niya pa yung mga sobre, no? Yung original na mga sobre. At nandito ngayon, no? In possession natin. And of course, lahat na to is galing from Miss Sunshine Farda na heya ni BP at the same time asawa nung SDO ng Office of the Vice President in relation to confidential fund. So as of now, apat na po ng mga officials ng Vice President na umamin na tumatanggap po ng sobre galing sa Vice President. Thank you, Mr. Chairman. That's all. Mr. Chair, Congressman Sia Alonso. I yield to the senior. Yes, I just have a with few the questions, but I yield to indulgence of, Congressman but I yield Sia. to Chairman. The chair would like to Fabiano. recognize Congressman Akop. Thank you. Madam Catalan, dadagdagan ko yung pagka-nervyos mo. Nag-iisip lang ako dun sa sinabi mo na noong binigyan ka ng unang sobre, sinabi mo kagad, ang tanong mo kagad galing ba ito sa confidential fund? Tama po ba yung pagkarinig ko? Yes, Your Honor. Bakit ganun ang tanong mo? Because honestly, I'm wondering ba't ako bibigyan. And during... Ngayon, It was after honestly, the- nagtanong ka kung bakit ka binibigyan. Ano ang sagot doon sa tanong mo na yun? But I was made to understand by ASEC Shai na it is an allowance from the secretary. Kayo po yung accountant, di po ba? Yes, Matanong sir. ko po kayo, saan po nanggaling na pondo, ang source of fund, nung allowance na binigay sa inyo? Well, I didn't have the courage to ask for that Uy, anymore. tinanong mo, you had the courage to ask, galing ba ito sa confidential fund? Tapos you did not have the courage to ask, saan galing yan kung hindi galing sa confidential fund? Di po ba? Sure, Honor. Di ba? May lakas kang loob na tanungin, galing ba ito sa confidential fund? Pero hindi mo tinanong nung sinabi niya, hindi galing sa confidential fund yan. Saan galing? Di ba dapat yun ang sunod na tanong? Following your line of questioning. Kasi, madam, it is irrelevant whether you're aware of what you have signed or not. Kasi under the circular, you can be also liable. You cannot escape that kasi sa dami ng inimbestigahan ko, basta nakikita yung signature na nandun yung signature,
papailan ka ng kaso ng investigador. Di ba? Kaya nagkukuhan ako dun sa kwan eh. You were brave enough to ask kung galing sa confidential fund. Kasi nasa isip mo na dun sa pinirmahan mo, dun manggagaling yung pondo na binibigay sa iyo as an allowance. Di ba? Yun na napasok sa isip mo eh. Na binigyan ka ng allowance sa pagpirma mo dahil sa confidential fund. Sa pag-clear o liquidate ng confidential fund. Di ba, Iha? Yes, Your Honor. Yes. And you didn't know that because of your signature, pwede kang lumubog. Tama? Yeah. Yes, Your Honor. Sige. Thank you, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, with the indulgence of Congressman Adjong, in Congressman relation to Abante, what you are recognized. Congressman Acop said, I remember some years ago, Mr. Chair, that when the Vice President was still in the DepEd, that there is a rule that she made, no gift policy. Am I right, Attorney Poa? Yes, Your Honor. That is correct, Your Honor. That's the rule. No gift policy. Do you remember that, Ms. Catalan? Yes, Your Honor. So why is she giving envelopes? If the rule in her office is no gift policy. Therefore, even the Vice President would think that whenever a gift is given, that's bribery. That is subtle bribery. Ms. Catalan. Maybe. Not maybe. Sabi mo sa akin, no gift policy. So therefore, if the Vice President said that there is no gift policy, therefore she is trying to avoid any kind of a bribery or a corruption in his part. Attorney Powa, can you please do you believe that? Well, yes, I do believe that, Your Honor, because even as OSEC, when I was in OSEC, no gifts talaga kami from anyone. No gifts. No gift policy was in place. So, nakita niyo yung answer ng dating spokesperson ni Vice President, am I right? That's the reason why I'm asking you if you are pressured. Siguro kinakailangan, sabihin mo na rito sa amin, you were pressured because of the allowances given to you. Oo. Hindi nyo na kinakailangan pagtakpan pa yung nagbigay sa'yo eh. Ikaw, Miss Catalan, ikaw po ang accountable dito, ikaw ang kawawa dito. You do not even need to protect those that gave to you the envelopes. Because the fact is this, when the rule in the Vice President's office is no gift policy, she would think that to be corruption. Oh, therefore, yung pagbigay ng allowance sa'yo is actually subtle bribery. Hindi po ba? But according kasi kay Attorney Shine during that time, it came from the secretary and who was really just maybe he was just grateful dun sa performance namin. So I considered it not really a form of bribery, or I was not pressured to sign the liquidation voucher, but I was requested to sign it, sir. I'm not going to, in any way try to convince you otherwise, Ms. Catalan. What I'm just trying to say is, when the rule of the Vice President is no gift policy. In fact, hindi nga siya tumatanggap ng gift sa amin eh, kahit nabigyan namin siya eh. Hindi siya tumatanggap eh. Ngayon, kung siya mismo hindi tumatanggap, ba siya nagbibigay sa inyo? As a form of gratitude. That's your duty, Ms. Catalan. Whether there is no envelope given as a form of gratitude, it's your duty to do your job. Am I right? Yes, Your Honor. That's what I'm saying. Mr. Chair, sa COA din po address yung mga tanong ko dahil ilang beses na na-mention yung pag-justify ng paggamit ng confidential funds through payment for purchase of information, aside sa iba pang mga binanggit na dahilan kung saan daw ginastos. Mr. Chair,
yung purchase of information, isa din siya dun sa mga lumitaw na may maraming mga acknowledgement receipts na kaduda-duda actually. Kaya Mr. Chair, ang tanong ko po sa COA, nung binanggit po ng OVP tsaka ng DepEd na may mga pinagamitan, may mga taong binayaran in exchange for the information that they provided di umano sa mga ahensya na ito. Mr. Chair, usually anong mga aktibidad po ito? Maliban doon sa na-mention na yung mga Youth Leadership Summit, para daw mangyari yon, ganyan. Ano pa yung ibang mga tipo ng aktibidad under OVP or DepEd? Attorney Camora, you're recognized. Mr. Chair, yung kung ano po yung nasa accomplishment report nila, yun po yung activities na pinagkakagastosan nila nung pondo po. So, ibig sabihin, Mr. Chair, kasi yung sa OVP, for 2022, ito yung parang pahabol na nagastos in 11 days na confidential funds. Ang activities po na ng OVP ay meron daw mga outreach program, merong mga pamahagi ng mga Christmas gifts, ganyan. Bahagi din po ba yon ng mga na-site na para maging successful ang mga yon, di umano, ay kinailangan ng impormasyon, kaya gumamit ng confidential funds? Pag sa purchase of information, Mr. Chair, hindi po required kasi yung evidence of success. Required siya pag sa payment ng rewards. Kasi it presupposes na there could be a separate payment for the purchase of information and then separate po ulit yung reward for the success because of that information purchase. Okay, so given that, Mr. Chair, so kung doon tayo particular sa purchase of information, yan, ano-ano pong mga aktibidad yung na-site ng OVP man or ng DepEd na kung saan kinailangan nilang gumastos for purchase of information using confidential funds? Mr. Chair, marami po yung sinubmit ng BPSPG na list of activities ng information. And I think Sige, Mr. Chair, like ano na lang pong mga tipo ng activity, kahit hindi po ma-enumerate, pero mabanggit po ano-ano yung mga kinds of activities na iyon. like mga specific activities po ito, Mr. Chair, like for example, Nights of Rizal Supreme Council noong December 15, consultation with Barangay Chairman ng Maynila ng December 17, and then Sorry, Mr. Chair, pwede po paulit para lang po mas malinaw. Ano po yung una tsaka yung pangalawang nabanggit? Yung una po, unahin ko na lang po dito based sa listahan. December 13, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong. And then December 15, Knights of Rizal Supreme Council 60th Year of Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. And then December 17, marami po itong activities, mga Christmas activities sa Tondo, consultation with Barangay Chairman ng Maynila, in Manila, pasasalamat and update meeting with Barangay Batasan Hills, Quezon City, mga halos ganito Okay. po. And then coordination meeting with Task Force Davao in Davao City, and then Christmas activity with SPED students in Davao City, mga ganitong nature po. Okay, Mr. Chair, how about yung 2023 for OVP? At 2023, Mr. Chair, ongoing pa po yung audit, so hindi ko pa po nakita yung list ng activities po nila. Okay, Mr. Chair, how about 2023 DepEd? Liban dun sa mga Youth Leadership Summit. Yung sa Youth Leadership Summit, yung sa 5 certifications po yun. Pero hindi po yun yung activity ng DepEd. Precisely, Mr. Chair, kaya gusto nating malaman, maliban doon, kasi lumitaw na dito sa committee na sinight yun ng DepEd, pero i-dispute din pala ng Philippine Army na gumastos yung DepEd for that. So, meron bang ibang mga DepEd activities na yun yung sinasite pa ng DepEd na ibang pinagamitan ng kanilang confidential funds? Ito po yung based on their acknowledgement receipts. Meron pa silang abuse prevention and control within schools, anti-extremism / terrorism programs, anti-illegal activities operations, counter-insurgency. Yun po. And then under each activity, yun na po yung payment of rewards, payment of information. Yun po yung
content nung acknowledgement receipts nila and yung accomplishment report po. Tapos meron din pong mga naka-attach na acknowledgement receipts para dun sa purchase of information para sa mga yon. Yes, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, dun sa purchase of information, kasi bago pa man nag-grant ng confidential funds sa DepEd at sa OVP, edi nag-grant na sa iba pang mga ahensya. Tapos kapag purchase of information, edi parang wala namang niyang isang rate lang. So, Mr. Chair, usually, pag nakakarating na sa COA yung mga acknowledgement receipts or kung ano mang ebidensya, ano po ba yung range usually kapag merong mga nagpapasa ng ganong mga like proof na ginastos daw for purchase of information? Ano po yung kadalasang range kapag purchase of information yung pinagkagastosan? Mr. Chair, iba-iba po kasi depende sa agency and depende sa budget nila. So, Mr. Chair, wala pong definite na masabi na this range to this range. sige, so kapag ganun, Mr. Chair, pwede din siya maging discretionary kasi ibig sabihin kung ano yung tansya ng mga officials na yun yung amount na necessary para ma-entice isang tao to provide information. Part po ng cash advance na documents na sinasubmit nila is a physical and financial plan. So, somehow, dun sa PFP, na breakdown na po dun kung ano yung sa tingin nila pupuntahan nung pondo po. Okay. So, yun yung plan. And then, later on, yung accomplishment report is yung actual kung saan po nila na-spend yung pondo. So yung plan, chine-check yun ng COA bago aprobahan na, sige, i-grant yung confidential funds for that agency. Yes po. Sa cash advance po. Okay. Thank you po dun sa mga sagot, Mr. Chair. Kasi kung ganun nga yung lumilitaw na parang madali pa lang mag-invento ng proof of payment. Lalo na based dun sa mga pinakita kanina, meron pa mga visual na pagpapakita sa ating mga kababayan na kung merong kahit sinong opisyal, lalo na kapag nasa matataas talaga ng mga antas, kung dumating sa punto na gustong gamitin yung pera ng bayan para sa sariling interes o sa mga masasamang balak, ay madali talagang malusutan yung current na systems na meron tayo na supposedly ay dapat nga lalo kung nagbibigay ng confidential funds, ang assumption dyan ay merong kumpiyansa or confidence dun sa kung kanino o sa ang ahensya nag-grant ng pera. Pero it seems na lalo pa kung purchase of information yung isang madalas na i-cite, Mr. Chair, ay malaki yung room for discretion para magsabi lang halimbawa na okay, ganitong amount, bibigay ko sa ganitong tao kasi nagbigay siya ng information. Pero hindi rin, wala tayong sapat na batayan para masabi na naging effective na accomplish ng ganong mga purchase of information yung kanilang intent. And so, to wrap up, Mr. Chair, lalo na I can really recall na noong 2022, doon pa lang nung formally na bahagi ng budget proposal ng OVP tsaka DepEd, yung confidential funds, ay ginagamit pa actually yung bahagi ng ating constituency, mga kabataan at mga bata, para i-protect di umano yung kanilang interest, i-defend yung kanilang welfare, protektahan daw sila mula sa mga gumagamit ng droga, child abusers, child exploiters. Pero as it seems, Mr. Chair, I don't think merong mga members ng committee who are actually convinced na naprotektahan natin yung mga bata at mga kabataan dahil sa pag-grant ng confidential funds both sa OVP tsaka sa DepEd. So, I really hope na maliban sa mapigilan na natin yung ganitong abuso sa confidential funds, yung mga hindi rin talaga nagpakita na katiwa-tiwala sila, no, sa paggamit ng pondo, dapat hindi na natin mahayaan na magkaroon ulit sila ng access sa ganitong pondo, lalo na pera ito ng ating mga kapwa Pilipino. Pinaghirapan, nagbabayad ng buwis para sa pinagbabudgetan ng Kongreso. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you, Congressman Manuel. The next interpellator is Congresswoman Mika Swansing.